Balita po mula sa China, isang nakatatandang lalaki ang nakaladkad ng isang trailer truck. Sa kuha po ng CCTV, makikitang tumatawid ang ilang tao. Pero biglang umandar yung truck at nabangga yung lolo na nakaladkad ng 20 metro. Agad rumesponde ang isang traffic police nang marinig ang paghingi ng saklolo ng biktima. Isinugod siya sa ospital at sa kabutihang palad ay nagtamo lang ng mga galos sa aksidente. Balikan po natin yung Pilipinang nagbibintang na hinalay umano siya ng isang Panamanian na diplomat. Nananawagan siya ngayon kay Pangulong Aquino sana raw ay dinggin ang kanyang reklamo at sana raw ay may magawa pang ating gobyerno para mabigyan siya ng katarungan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nakatalukbong at nakashades na dumating sa Senado si Pamela kasama ang kanyang abogado at ang grupong Gabriela. Aminado ang dalaga na hindi siya handa pero kailangan daw niyang humarap sa pagdinig. Ang gawin daw para lang. Ako. Inihain sa Makati Fiscal's Office ang reklamong rape ni Pamela. Sabi ni DFA Undersecretary Rafael Seguis, pinuntahan siya ng mga ambassador ng mga Latin American country kaugnay sa reklamo ni Pamela. Naglabas ang DFA ng certification na sakop si Eric Shix ng diplomatic immunity. Dahil sa certification na ito, binawi ang reklamo laban kay Shix, pinalaya ang Panamanian at tuluyan ang nakalabas ng bansa. Pinag-aralan ng DOJ ang kaso. Dahil daw sa diplomatic immunity, wala na silang magagawa pa. It would really appear that as long as you're a diplomat, then it's all right to commit a crime. Truly, it's more fun in the Philippines for these diplomats. Lalong napapalakas yung pagtingin namin na talagang bumigay sa pressure ang DFA at apparently, hindi lang pala ng Panama pero malamang iba pang gobyerno. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay Pamela matapos ang hearing, sinabi niya na nalulungkot siya na tila wala ngang nagawa ang mga inaasahan niyang tutulong sana sa kanya. Doon po nalinawan lahat. Yung mga tanong ko, delayed or at least, did something and not just issued certifications without validation. Kasi po walang hearing. Umaasa raw si Pamela na dahil sa nangyari sa kanya ay may mga polisiya magbabago para mas maprotektahan ang mga tulad niyang naaabuso umano ng mga diplomat. Umaasa rin daw si Pamela na may magagawa pa ang pamahalaan para mabigyan siya ng hustisya. Sana po hindi makalimutan na andito pa rin ako. Okay, you know what? If tapos na yung inquiries and hearings, nalaman na talaga ano nangyari, sino nagkamali, may nagkamali ba talaga, ano naman mangyayari sa akin? Nawawalan po ako ng pag-asa is, meron pa bang mangyayari sa akin? Apila pa ni Pamela sa Pangulong Aquino. Mr. President, ikaw ang pinakamalakas na kakampi ko po. Kung ano man ang mangyari sa akin, makinig lang kayo sa nangyayari po ngayon. Patuloy na sumasailalim sa psychiatric treatment si Pamela. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Makakaasa daw si Chief Justice Renato Corona na irerespeto siya ng mga senator judge. Hiling lang ni Senate President Juan Ponce Enrile, diretsa sanang sagutin ng punong maestrado ang mga itatanong sa kanya. Nakatutok si Lay Alves. Magaganap na sa darating na Martes ang hinihintay ng lahat ng nakatutok sa impeachment trial, ang pagharap ng nasasakdal na punong maestrado para depensahan ang kanyang sarili. Isang garantiya ang ibinigay ng mga senator judge. Ibibigay pa rin daw sa kanya ang respetong nararapat sa pinakamataas na opisyal ng hudikatura. Napagkasundoan na raw ito ng mga senator judge ayon kay Presiding Officer Senate President Juan Ponce Enrile. Hindi pwede siyang insultuhin, hindi siya pwedeng iharas, hindi siya pwedeng pahihiyain. Sa tingin ni Enrile, hindi naman sasalagin ni Corona ang mga tanong na ipupukol sa kanya sa pamamagitan ng pag-invoke ng right against self-incrimination. Siyempre, sasabihin niya yung kanyang istorya, no? Dapat lang. So pwede po ba siya mag-invoke ng mga right against self-incrimination? Hindi ko alam, bahala na siya doon. Hindi ko na i-anticipate yun eh. Pero karapatan niya pong mag-invoke ng mga ganun. Lahat ng testigo ko eh. Pero palagay ko hindi niya gagawin yun eh. Bakit po? Hindi ko masasabi yun.
Ganito rin ang inaasahan ni Senador Coco Pimentel mula sa punong maestrado. Sa puntong ito, mukhang hindi na raw makakaiwas si Chief Justice Corona sa usapin tungkol sa kanyang umunoy dollar accounts. Sana full disclosure. Otherwise, it would be a waste of time. The purpose of offering the testimony of the Chief Justice is precisely to rebut what they believe, what the team, the defense panel, believes has been proven. So, kung pupunta din siya doon at wala rin siyang sasabihin, it would all be useless. Inaasahang tatagal ng 2 araw ang testimonya ng Chief Justice. Aminado ang prosekusyon, hindi magiging madali para sa kanila ang pag-uusisa sa punong maestrado na anila'y napaka-intelihenteng tao, kaya paghahandaan daw nila itong mabuti. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Malapit nang malaman kung sino ang magtutuo sa finale ng American Idol. Ang pambato nating si Jessica Sanchez, di ininda ang kanyang sore throat. Ang last woman standing nagpakitang gilas. At mukhang napabilib niya, di lang ang judges, kundi maging ang buong mundo. Dahil trending ngayon worldwide sa Twitter ang kantang I Don't Wanna Miss a Thing na isa sa inawit ni Jessica. Makichika kay Aubrey Carampel. Kahit may sore throat, bumida pa rin sa American Idol stage ang half Pinay na si Jessica Sanchez sa performance night ng top 3 finalists. Kinanta ni Jessica ang My All ni Mariah Carey, awit na pinili ng huradong si Jennifer Lopez. Humanga ang lahat ng judges. Si Steven Tyler nga naniniwalang magwawagi raw ang half Pinay. Isa naman daw ito sa pinakamagandang narinig ni Randy Jackson na version ng awitin ni Mariah. Dating naging producer ni Mariah si Randy. I did pick really difficult songs, but I feel like the feelings were a lot of mixed feelings. Kinanta rin ni Jessica ang I Don't Wanna Miss a Thing na pinasikat ng banda ni Steven na Aerosmith. Siyempre, binati ito ng lead vocalist at binigyan pa siya ng standing ovation. Huling inawit ni Jessica ang I'll Be There ng Jackson 5. Kahit napabilib sina Steven at J-Lo, parang nakulangan daw si Randy. It didn't seem like they were like super excited about it, but it didn't seem like it was like bad. Like Randy said it was okay in my last one, but you know, he was just trying to tell me the truth. So I just had to take it all in, and I was just happy to be there. Pero tuloy-tuloy pa rin ang suporta ng fans, maging ng diva na si Jennifer Holiday. Ang Mexican singer-actress naman na si Thalia na sumikat bilang Marimar, nag-tweet na incredible daw si Jessica. Kwento ni Jessica, parati raw siyang excited tuwing makakabasa ng tweets mula sa celebrities. It's crazy. I've had like Adam Lambert tweet me. I've been on Beyonce's website before. I mean, it's like insane to be in this position. Very happy raw si Jessica nang umuwi sa Chula Vista sa California kamakailan. At dahil nag-homecoming, anong mga putahing Pinoy kaya ang kinain niya? I ate pancit, I ate lumpia, and I'm looking forward to eating adobo when I get home, beefsteak, all that. So I'm excited. Samantala, doble ang pagdiriwang ng mga taga-Bataan, hindi lang dahil kay Jessica, kundi rin sa lumikha ng isinuot nitong purple gown na si Oliver Tolentino. Sa Hollywood na nakabase ang tubong bataang Pinoy designer. Kahit marami nang nadamitang celebrities, pangarap daw ni Oliver na makagawa ng damit para sa kababayan sa AI. Talagang mismo taga-Bataan si Jessica, tsaka si Oliver naman mismo. Kaya dapat lang magtulungan. Napapanood ang American Idol Season 11 sa ETC. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Todo suporta naman kay Jessica Sanchez ang mga taga-Samal Bataan, kung saan nagmula ang kanyang Pinay na ina. Si Jessica abay may pagmamanahan pala dahil pawang mga musikero raw ang pamilya. Mula sa Bataan, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Tuwang-tuwa, Vicky, ito mga kababayan ni Jessica Sanchez dito sa Samal Bataan habang pinanonood ang performance night telecast ng American Idol. Misto na lang muna silang nasa Amerika at live na pinanonood ang kanilang kababayan. Pangunahin siyempre sa mga nanood ang ilan sa mga kaanak ni Jessica. Hindi mapawi ang ngiti sa labi ng mga kaanak ni Jessica Sanchez habang pinanonood sa giant screen ang kanilang apo na kumakanta sa entablado ng American Idol. Bagamat marami sa mga kinakanta ni Jessica, hindi na pamilyar kina Lolo Rodolfo at Lolo Bernabe. Nangingibabaw pa rin naman ang galing ng boses ng kanilang apo. Ramdam ko, baka manalo eh. Ano?
baka siyang manguna, pakiramdam ko. Bakit? Magaling eh. Pag napapanood niyo siya, ano nararamdaman niya? Siyempre, iba, masaya. Walang iniwan sa pag-ibig. Hindi na ipinagtataka ng mga kaanak ng American Idol Top 3 contestant na magaling itong bumirit. Ang kanyang pamilya daw kasi, pawang mga musikero. Tayo namin, musikero. May pinagmanano talaga si Jessica. Oo, kaya pagaling eh. Ang ibang kababayan ni Jessica hindi magkamayaw habang nanonood. Ang bata, matanda, lalaki man o babae, enjoy sa panonood sa higating screen ng senator ng isang satellite TV company. Karamihan natutuwa. Pero ang 19 na taong gulang na katukayo ni Jessica, inspirado sa performance ng kababayan. Sumasali din daw kasi siya sa mga amateur singing contests. Tawag ka sa kababayan mo, diba? Tapos imagine, nakarating siya sa akin. Alright, maraming salamat kay Rafi Tima. At abangan, mga cellphone, posible raw pagbulan ng sari-saring sakit dahil sa maruming kamay na humahawak dito. Exclusive, Claudine Barreto nagsorry at napatawad na ng 2 crew ng Cebu Pacific na kanyang nasigawan. At batang Amerikano na parang Pinoy mananggalog nakipagkulitan uli sa dabarkad ng Itbulaga. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.